Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, daminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging birheng si Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kalwalhatiang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Si Isaac ay matanda na at halos di na makakita. Kaya ipinatawag niya si Esau, ang anak niyang panganay. Sinabi niya rito, "Anak, matanda na ako at malapit nang mamatay. Mabuti pa'y lumabas ka at mangaso. Ihuli mo ako ng usa at lutuin ang putahing gusto ko. Pagkakain ko'y igagawad ko sa iyo ang aking basbas bago ako mamatay." Nakikinig pala si Rebeka, samantalang kinakausap ni Isaac si Esau. Binihisan ni Rebeka si Jacob ng pinakamagarang damit ni Esau na iniingatan niya. Ang mga braso at leeg ni Jacob na walang balahiboy, binalutan niya ng balat ng kambing. Pagkatapos, ipinadala sa anak ang putahe na may kasama pang tinapay na niluto rin niya. Lumapit si Jacob kay Isaac. "Ama," wika niya. "Sino ka ba?" tanong nito. "Ako po'y si Esau," sagot ni Jacob. "Nagawa ko na po ang inyong iniuutos sa akin. Narito na po ang gusto ninyong pagkain. Bumangon na kayo at kanin na ninyo ito nang ako'y mabasbasan pagkatapos." "Kadali mo naman, saan ka nakahuli nito?" tanong ni Isaac. "Tinulungan po ako ng Panginoon na inyong Diyos," sagot ni Jacob. Nagtanong na muli si Isaac, "Ikaw ba'y talagang si Esau? Lumapit ka nga rito nang malaman kong ikaw nga." Lumapit naman si Jacob at siya'y hinipo ng ama. Kay Jacob ang tinig, ngunit ang bisig ay parang kay Esau. Pabulong na wika ni Isaac. Hindi niya nakilala si Jacob sapagkat ang mga bisig nito'y mabalahibo ring tulad ng kay Esau. Babasbasan na sana ni Isaac si Jacob
ngunit muli pang nagtanong, "Ikaw nga ba si Esau?" "Ako nga po," tugon ni Jacob. Kaya't sinabi ni Isaac, "Kung gayon, akin na ang pagkain at pagkakain ko'y babasbasan na kita." Iniabot ni Jacob ang pagkain at binigyan pa niya ng alak. "Halika anak at hagkan mo ako," sabi ng ama. Tiyakap ni Jacob ang ama at naamoy nito ang kanyang kasuutan, kaya't siya'y binasbasan. "Ang masamyong halimuyak ng anak ko, ang tukatulad ay samyo ng kabukirang ang Panginoon ang nagbasbas. Bigyan nawa ikaw ng Diyos ng habog buhat sa itaas. Nang tumaba ang lupa mo'y ikaw na may makaranas ng masaganang pag-aani at alak na masasarap. Bayaan ang bansay paalipin at gumalang. Kilanlin kang Panginoon ng lahat mong mga angkan. Gumalang din ang lipi mo sa panig ng iyong inang. Sila nawang sumusumpa sa iyo ay sumpain din. Ngunit yaong nagpapalala sa iyo ay pagpapalain." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bigyan ng Diyos ng papuri pagkat siya ay mabuti. Bigyan ang Diyos ng papuri sapagkat siya ay mabuti. Ngalan niya ay puriin noong kanyang mga lingkod, ng lahat ng lingkod niyang sa templo ay pumapasok, upang doon manambahan sa banal na buhay ng Diyos. Bigyan ang Diyos ng papuri pagkat siya ay mabuti. Ang poon ay papurihan pagkat siya ay mabuti. Ang taglay niyang kabaitan ay marapat sa papuri. Siya rin ang umirang kay Jacob na kanyang lingkod, ang Israel na may bansang hinirang niya at kinupkop. Bigyan ang Diyos ng papuri pagkat siya ay mabuti. Aking batid na ang poon ay ang Diyos na dakila. Higit siya sa alinmang Diyos-Diyos ang naglipana. Ang anumang hangad niya sa langit man o sa lupa, at kahit sa karagatay kung anumang kanyang nasa, ginanap niya ito sa sariling pagkukusa. Bigyan ang Diyos ng papuri pagkat siya ay mabuti. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kaninang susundan. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya,
saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa isang lumang kasuotan, sapagkat mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak, at mawawasak ang sisidlan. Sa halip ay isinisilid ang bagong alak sa bagong sisidlang balat, at sa gayoy kapwa nagtatagal. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong pag-usapan ang Ebanghelyo sa Sabadong umagang ito, kung saan ay gumamit si Jesus ng 2 talinhaga. Sa pagpapaliwanag ni Jesus ng talinhaga, ito ay kaniyang inilalapat sa ordinaryong karanasan ng tao. Ano yung 2 talinhaga? Una ay ang kasalan, pangalawa ay ang sisidlang alak. At sa pagpapakita ni Jesus at pagpapaliwanag ng talinhagang ito ay nag-umpisa sa isang act of piety. Ano po yung act of piety? Yung pag-aayuno. Kasi po sa kanilang kultura at ayon sa batas ng Sinai Covenant, sila ay obligado na mag-ayuno ng isang beses sa isang taon bago dumating ang Feast of the Atonement. Makikita natin yan, mababasa natin yan sa Book of Leviticus, chapter 16, verse 29. Ang isang Hudyo ay required lamang na mag-fasting sa loob ng isang taon. Pero itong mga alagad ni Juan Bautista ay gumagaya kay Juan Bautista nitong piety na ito, na sa bawat pagkakataong kanilang nakikita ang iba, na paghahambing nila. Kaya yung mga alagad ni Juan Bautista at alagad ni Kristo ay nagkaroon ng paghahambing. Dahil sinusunod nila yung piety, becoming holy in the sight of God. Kaya hindi lamang sila isang beses mag-ayuno sa loob ng isang taon. Ginawa nila itong 2 araw sa bawat linggo. Tuwing Lunes at Martes, sila ay nag-aayuno. Ano ba yung piety? Ang piety ay isang pamamaraan upang ikaw ay magkaroon ng kabanalan. Ito ay nagdadala sa isang constancy of action. Kaya tinawag nating piety. Halimbawa, devotion ay isang pamamaraan ng piety. Kung ikaw ay devoted talaga sa mahal na Poong Jesus Nazareno, kahit anong mangyari tuwing Biyernes o anumang araw na gustuhin mo, siya ay dadalawin mo. Yun yung piety. Consistency of your belief. Prayer is a form of piety. Dito sa mga Hudyong ito, ang pag-aayuno o fasting, ang kanilang way of piety. Kaya napaghambing nila dahil ang aming sinusundang
si Juan Bautista ay nag-aayuno, bakit kayo na tagasunod ni Kristo ay hindi nag-aayuno? Kaya gumamit si Jesus ng dalawang talinhaga. Una ay ang wedding banquet. Siyempre, kasalan yun, bakit ka mag-aayuno kung naririto yung lalaking ikakasal? At ang lalaking ikakasal, kung inyong mapapansin, palaging walang partner sa loob ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Palaging nandun lamang yung lalaking ikakasal. Pero yung kaniyang partner, wala. Dahil ang partner ni Kristo bilang lalaking ikinakasal ay ang simbahan, the bride of Christ. Dahil doon, ang wedding banquet ay sumasalamin sa banal na Eukaristiya. Na kapag tinatanggap natin ang banal na Eukaristiya, we become guests of honor sa banquet ng lalaking ikakasal. At bakit ka mag-aayuno kung ang kasama mo ay ang kinakasal at kayo ay nasa isang Thanksgiving? Kayo ay nasa isang feast of the grace, feast of love, and feast of forgiveness. Sa ikalawang talinhaga, gumamit si Jesus ng luma at bagong sisidlang alak o wineskin. Ito ay sumisimbolo sa luma at bagong covenant. Dahil ang luma ay tapos na at ang bago ang kailangang yakapin ng tao. Sa paghahalin tulad ng luma at bagong covenant ng Diyos o pakikipagtipan ng Diyos, ipinakita ni Jesus na ang luma ay naibigay na ang kaniyang purpose. It has given its purpose. Kumbaga, natapos na yon. At sa panahon ni Jesus, bilang lumang tipan na kanyang ipinapaliwanag sa lahat ng nakikinig, hindi na tayo nasa ilalim nito. Tayo ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ng bagong tipan. Ano po ba yung mga lumang tipan? Yun yung mga batas ni Moses na hindi na angkop dahil hindi naman tayo mga Hudyo. Tayo ay mga Kristiyanong tagasunod ni Kristo. Kaya nga tayo tinawag na Kristiyano, na unang tinawag doon sa bayan ng Antioquia, na mababasa natin sa Acts of the Apostles, na kaya ka tinawag na Kristiyano, ikaw ay tagasunod ni Kristo. At ang tagasunod ni Kristo, ang sinusundan ay ang bagong tipan o ang bagong pakikipagniig sa bagong batas ni Kristo. Dahil kapag si Kristo ay nagsalita ng bagong batas, nawawala na ng saysay ang luma at natatakpan na ng panibagong pananaw ayon sa diwa ni Kristo. Ito ang bagong tipan. Wala na tayo sa luma. Tayo ay pumapasok sa pakikipagtipang bago kay Kristo. Kaya ang ating batas ay ang batas ni Kristo, hindi ang batas ni Moses. Jesus has perfected the law. Ito ay naisabuhay na, naipaliwanag na ni Kristo kung ano ba ang bagong utos na kanyang ipinamamanhik sa lahat.
Kung babasahin ninyo ang bagong tipan, ay ang lumang tipan, napakarami doong ipinagbabawal. Almost 256 precepts. Bawal kumain ng talaba, bawal kumain ng hipon, bawal kumain ng baboy, bawal lahat. On the law of purity, bawal lahat. Ang mga babaeng mayroong monthly visit ay bawal pumasok ng simbahan kapag hindi siya nakapag-alay sa templo. Ang nanay na nanganak ng lalaki o babae ay mayroong araw na hindi pwedeng pumasok sa templo. Ang mga bagay na kinakain ay nakaayon doon sa law of purity. Pero wala na yun dahil hindi nakapagbigay ng kabanalan ang mga bagay na ito. Kaya't binago ni Jesus sa kaniyang bagong tipan, the new covenant, na ang batas ni Kristo ay ang batas ng pag-ibig. Maaaring sinusunod mo yun, pero wala kang pag-ibig, everything becomes useless. Piety, deboto ka nga, lagi kang nagsisimba sa Quiapo. Pero kung yung piety na yun ay walang sense of love, useless yung piety. Nagdarasal ka, Lord, bigyan mo ko ng malusog na pangangatawan. Hindi masama. Pero pagkatapos mong magdasal, anong ginagawa mo sa katawan mo? Hindi tumutugma yung piety o yung prayer na ginagawa natin kung hindi tayo tumutugon mismo doon sa ating dasal. Kaya nga ang bagong batas ni Kristo ay ang batas ng pag-ibig at batas ng awa. Dahil kahapon sa Ebanghelyo, ang sabi niya, habag ang aking ibig at hindi ang inyong alay. Mas tinitingnan ng Diyos yung habag ng tao kesa doon sa kaniyang material na bagay. Pwedeng mayaman ka, pwedeng marami kang pera, kung wala kang mercy, kung wala kang awa o habag sa sarili mo at sa ibang tao, nawawala ng saysay ang ating mga ginagawa. Kaya nga kung bago ang lalagyang alak, kailangang bago rin ang ating ilalagay dito. Ano yung bago? Ang utos ni Kristo. Ang utos ng pagmamahal at ang utos ng awa. Napakasimple pero mahirap sundin. Sapagkat si Kristo ang halimbawa at siyang ating tinitingnan at sinusundan upang tayo naman ay maging banal dahan-dahan. Mahirap, pero kaya nating gawin dahil marami ng mga banal ang nagtagumpay sa pagsunod kay Kristo. Kaya ang una nating gagawin ay ang maging bago sa paningin ng Diyos kesa sa kalumaan kahapon. Dahil ang bawat araw ay panibagong sisidlang alak upang malagyan ng Diyos at mapuno ng kaniyang biyaya. Paano lalagyan ng Diyos ng biyaya kung luma pa rin ang nasa atin? Tanggalin muna natin.
Huwag na nating patsihan ng kung ano-ano ang ating sarili. Gawin nating bago para maging bago rin tayo sa paningin ng Diyos. Amen. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa ating Diyos Ama upang mailapit niya tayo sa kahalagahan ng Ebanghelyo at mapanibago ang simbahan at ang sandaigdigan. Panginoon ng hapag, basbasan mo kami. Panginoon ng hapag, basbasan mo kami. Ang simbahan, ang sambayanan ng Diyos at mga pinuno nito naway makasunod sa bulong ng Espiritu Santo na ipahayag sa mga tao na makabagong panahon ang walang kupas na lengguwahe ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon ng hapag, basbasan mo kami. Ang ating mga puso naway buksan natin sa makapangyarihang pagliligtas ng Diyos kay Kristo na higit na mas mahalaga kaysa pagsasagawa ng mga sinaunang relihiyosong gawain. Manalangin tayo. Panginoon ng hapag, basbasan mo kami. Atin nawang mapagtanto na laging mangyayari ang himala ng pagbabago sa mga nagnanais na makamit ito sa tulong ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng hapag, basbasan mo kami. Sa mga may sakit, tayo naway maging mga daan ng kalinga ng Diyos sa ating pagpapadama sa kanila ng pag-ibig at malasakit. Manalangin tayo. Panginoon ng hapag, basbasan mo kami. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang aming mga panalangin at turuan mo kami ng pamamaraan upang mamuhay bilang iyong bagong bayan na pinalaya sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo mo na. Tanggapin ninyo, O Diyos naming Ama, nakayanan naming alay sa iyo. Galing din po sa inyo mga biyaya na ito, tinapay at alak mula sa aming ani. Inyo po nawa itong ikaligaya, kung mamarapatin po sila inyong gawin. Katawan at dugo ng inyong anak, minamahal naming Jesus. Minamahal naming Jesus. Tumayo na po ang lahat. Madalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas, kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpaging dapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Parapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan,
Tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Heso Kristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo,
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayad mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus ang palaging nagpapanibago ng lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaaniyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpaging dapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kalooban mong kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod
masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Inihinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo namatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inwalhati